Pilitan po kami mo, which is yung mga bota. Gawin natin lolo ko yung consumer. Nangyayari Kawawa naman yung mga nag-aaral. yun nga nangyayari ang problema. Kaya hindi kami makadapat sa ibang katayan. Pero wala namang illegal na kataya sa Manila. Illegal, kung nangyayari lang, yun lang yung nagiging pamantayan na doon sa sinasabing flooding. Kasi yung ibang most of the katayan mo, nangyayari. Yun yung tinutuloy. Kaya nangyayari, ang bigas, wala na akong nagiging supplier. So, ibig sabihin, tatanggapin natin yung illegal nila para makapagtatay sila dito. Ang So ayan po mga viewers ko. Dito naman po ako. Kumusta po kayo dyan? Mga viewers ko. Andito naman po ako. Welcome po kayo sa aking YouTube channel, Randy Channel. Paki-subscribe, like and share, comment sa aking video upload. Okay? Hayaan nyo muna batiin kayo ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyo lahat. Saan man kayo panig ng mundo naroon, lalo na mga OFW natin, mga OFW. Sana po nasa mabuting kalagayan at malayo sa karamdaman. Okay? So itong upload ko ay patungkol to sa napod kong video upload ng ating buting mayor diyan sa Maynila na si Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga viewers ko. Kasi napod kong yung kanyang yung kanyang pag-i-inspeksyon doon sa slaughterhouse, yung katayan ng mga karne, mga hayop para gawing karne. Naulam naman natin, di ba? So, doon, nakikita natin na talagang pinaganda niya yung katayan na yon. Kasi sabi niya, dati-rati, dugyot. Ibig sabihin, di ganong maayos yung katayan dati. Ngayon, medyo malinis at saka talagang kaaya-aya, mga viewers ko, kaaya-aya sa mga customer. Kapag yung karne, dinala mo na sa palengke at naibinta na, makikita natin talagang malinis na ibinibinta sa atin. Di ba ganun yun, mga viewers ko? So, nung napanood ko yun, at yung interview niya, yung pinaka-head, wala natin alam kung head yun ng slaughterhouse, ay yun nga, yung iba, yung hayop na kinakatay nila ay para bang dinadaya sila pagdating sa timbang, siguro, dadaya sila, yung pala, pag biak mo sa hayop, ay puro tubig. Pinapainom nila ng tubig yung hayop bago nila timbangin. Di ba? Bago nila timbangin, papainumin mo ng tubig. Kasi dagdagan naman sa timbang yon, mga viewers ko. Di ba? Dagdagan naman. Pero ganun pa man, at nabisto nga ng mga nagkakatay ng mga taga-slaughterhouse na ganun ginagawa nung nagbibinta sa kanila ng hayop. Na bago pala ibinta sa kanila, pinapainom muna ng tubig, natural. Makainom mga ilang kilo din yun, mga viewers ko. Ilang kilo din yun, yung tubig na iinumin. Mga 2 kilo, 3 kilo, malaking bagay na yun sa kanila. Na na mababawas. So yun nga, at isa pa, yung habang pumapasyal siya, nadapadaan siya doon sa gilid ng kalsada, papunta doon sa slaughterhouse, na ginawang CR, ginawang kubita, yung gilid ng kalsada na yun. At yun nga, pinapalinis. Alam niyo naman itong ating buting mayor, napakasipag, at gusto niya maging malinis yung kanyang nasasakupan na bayan, katulad ng Maynila. Dahil ang Maynila ay, sabi nga niya, ito yung pusod, sentro ng ating bansa. Ito ang kilala sa ibang bansa, saan ka mapunta, ang pinaka-main na sasabihin, pag nandun ka sa ibang bansa, I'm going to Manila, Philippines. So Manila, Philippines. Dahil ang unang-unang babibigkas, Manila, nasakop ng Pilipinas.
Di ba? Mga viewers. So, kaya itong ating buting mayor na si Isko Moreno Dumuguso, ayaw niya na maging dugyot ang Maynila. Kaya nililinis niya ito. At salamat na rin kay Mayor Isko na ginagawa niya yung kanyang tungkulin bilang mayor para yung mga manggagawa niya, o mga empleyado ng gobyerno, ay kumilos na rin. At hindi pa tamad-tamad, mga viewers. Di ba? Kasi nga, ultimo mismo mayor, nagtatrabaho. Kaya, paano man yung maliit na isang manggagawa, na ordinaryo manggagawa, diyan sa City Hall, kumilos din. Di ba ganun yun? Kaya, shoutout sa iyo, Yorme Isko. Shoutout sa iyo. Nakakabilib talaga. Hanga, lahat ng nakakapanood ng mga vlogger mo, lahat ng mga kumukuha sa iyo sa pagbablog, sa mga vlogger, na mga vlogger na sumusuportahan mo, lahat na napapanood namin sa kanila ay napakaganda. Kasi nga, talagang kumikilos kayo at nagtatrabaho. Talagang masabi natin mga viewers ko, itong mga vlogger niya na mga sumusuporta sa kanya ay mga simpleng masabi natin simpleng media. Lima to mainstream media pero makikita natin na maliit lang sila pero nakita natin na tumututok kung anong nararapat na kaayusan diyan sa Maynila. Di ba? Pinapakita sa ating mga mamamayan na ganito sila sa Maynila na napakaganda ating tinutulungan si Mayor Isko ng mga kawani niya sa gobyerno. Lalo-lalo dyan sa sitio ng Maynila. Di ba, mga viewers ko? Ito, kumuha ko ng video clip doon sa pag-uusap nila na dyan sa slaughterhouse, mga viewers ko. Kung anong hinaing ng pinaka-head ng slaughterhouse. Ito, panoorin natin mga viewers ko. Ano pa ginagawa kayo? Yung ating gusto na kahit pa paano sana, yung mga regulasyon na yun, huwag lang sana, yung tama na. Hindi, gawin ninyo. Lahat ng mahulihan ng nagpapailot, plan na. Ako, Yan na lang. ito lang yun. Kasi, di ba po pwede niloloko natin ang customer. Saka, usuli naman kayo ng mga inspector. Lalapon kayo natin, lalapon kayo. Bakit ba tayo nagpapailot? Ano ba, baboy, baka? Baka, ano na bakit pa? So, yung kumita ng extra. Yung naging Lalakaran nila. siyempre yung ginagawa lang namin, sumusunod na kami dahil ibinibigay mo nila sa iba, sa ibang upoy. Ang gagawin namin. Saan sila nagkakatay? Siyempre, meron sa mga na hindi accredited. Kaya pag pumasok nila sa Maynila, yung mga darating na linggo, mapipilitan po kami mo. Which is yung mga bota. Gawin natin lolo ko yung consumer. Nangyayari. Kawawa naman yung mga nag-aaral sila. Yun nga nangyayari na ang tayo kaya hindi kami makadapat sa ibang katayan. Pero wala namang illegal na kataya sa Manila. Illegal, kung nangyayari lang, yun lang yung nagiging pamantayan na doon sa sinasabing lating. Kasi yung ibang most of the katayan mo, nangyayari. Yan yung nagiging, kaya nangyayari. Ang bigas, wala na akong nagiging supplier. So, ibig sabihin, tatanggapin natin yung illegal nila para makapagtatay sila dito. Ang yung kailang, ang inaano ko lang, makakasana kami ng Alam niyo, sumunod kayo sa, nasyonal. animal, yung rights. Hindi, NGO. Hindi sa gobyerno. Hindi. Actually, Mayor, may letter na po kami na nire-request namin lahat ng katayan. Huliin yung nagpa-flood ng height. Hindi sa kapag dapat, isinasara nila pag illegal mo kataya. Ibang katayan na hindi naman ng ito. Kaya nga, yun nga dapat gawin ng Gusto ko makipag- kung nasa Manila lang siya, sasara. Kaya nga, Mayor, may letter na po kami kay Secretary Chu
Hinihingi namin magbawal sa mga katayan, yung kapakain mong tubig. Ako, business, ako. Iwan mo kasi ito ako. Ito, illegal. Ayos, natamo. Lagyan ka sila sa amin ngayon. Kasi paano na, fair lang. Fair lang lahat. Gusto namin kung gano'n, para makapag-make up agad-agad ng lahat na bumalik ulit sa bigas. Pag kinakatay nyo, puro tubig. So, ito na din naman po. Pag kinatay nyo, pag kung ano ito, may tubig. Hindi, ang puta na. Ulol din ang mga punta nyo na yun. Eh, nang naging, ano eh, kahit kung bumili yung sitong tubig siya, ganun na din eh. Kaya nga ngayon, yun ang pinagbabawal namin dito. Kaya maraming nagsasabi ko. Kaya ang ilan, paano naman yung dito? Gusto namin lumaban ng parehas dito. Aayawan naman kami doon sa iba. Eh, sa halimbawa, siya naman ang kumukuha ng customer. Siyempre, ayaw naman yun na gano'n. Tingnan natin kung maako si dalawang agriculture secretary. Pamili sila umakto. Parang fair lang. Pwede smorgasbord na. Dalawang katayan, Dapat tayo sa lahat. ang sinisita namin, Balagtas at saka Pasay. Salamat din. Oo. May letter na kami, bibigyan namin ng Bibigyan namin si Para yung mga Dok. Oo. Pwede ba magkaroon tayong kasunduan dito? Para uli-ulit natin, di ako kapag-tatay na Hindi, maayos. pwede ka naman magkatay, basta sumunod ka lang ng patakaran ng DID. Wala naman nagbabawal sa'yo. Ang problema nga, yung mga huli-huli nga eh, Hindi kasi siyempre, di ba? Pag binabay yung hayop dyan, bloated na. Oo, panay tubig na. Pag napagsak, siyempre, Ano ko, suspect lang ang tinutubig. Pati pala ba? alam mo, Brian, mabait pa nga kami dahil lang, pinukonsin lang namin mga laman loob. Pwede namin kondimin yung buong hayop eh. sa inyo, Dok, wala Eh, ko malapit. sumulat kayo sa deal. Ako po. Kasi, una-una, hindi ko na masakop yung Balagtas. Una-una, hindi ko na masakop yung Pasay. Kung walang gobyerno doon, eh, hindi ko problema yun. Dito, huwag natin papayagan yung illegal. Kawawa ang consumer. Ito pa nung mga tatanggalin natin. Eh, so, si Cesar, kakausapin si Secretary at Hindi ko rin kayo sa patakaran. Tapos yun lang. Wala naman kami hinihingi sa inyo. malinis ba? Malinis ba? Hindi na katulad ng dati, hindi. Kasama tayo. Sa army. Eh, ginawa ko yan para sa inyo. Eh, bata pa ako, kumuha na ako ng ano rito. Ano, Nick? Ito, nung lumang building ko, madaling araw, mahangaw ko. Ng bias. You know, madaling araw. Eh, nakita ko yung tsura noon eh. Kaya kung nag-mayor ako, ginawa ko yan para sa inyo. Kasi nagdudugay sa buta na ng nakakita sa impyerno. Ayan, ingatan nyo na lang. Yung mga ganyang alingas-ngas, dala ng illegal yan. Eh, ang kaya ko lang kontrolin Manila. Maturo kayo sa akin na may kinakatay sa kabilang kanto, na kinakatay sa kabilang distrito, o sa mang lugar sa Maynila, o gagampanan ko ito. Pero kung dito, pilitin niyo maging tapat, maayos, malinis. Karapatan ng yun na naman ang wala Kasi naman sila ang po, papaligid ulit. Kasi yung mga ang ilan na lang kinakatay dito. Kaya gusto kong saan ikayanin. 27 lang ang kasi. gusto niyo ba sa Arpen? Natutong na ito, ang goods na. Hindi, naghahanap na nakakain. Ayun, marano. Mag-iingat kayo. Eh ako, nilagay ko kayo sa ayos. Pinilit ko maging maayos, maliwanas, yung pasilidad nyo. Pero hindi naman ako makikinabang niya. Ang makikinabang niya kayo mga mangkasero. O mga namumuo at saka mga nakakain. Na ang mga kinakain sa Manila, eh, sertifikado siya. Ayusin na lang, marami pa akong ayusin dito. Ito, naiwan na. Dapat sa ano to, yung sa mga aso, opisina. Eh, naubos sa hero.
Hindi. Busy nyo na muna. Naka-recover ang mo. Ano naman ang kanyang tama? Rawan. Kaya lang, ginawang bahay nyo yung kalsada nyo. Kaya kami kung sa labas, Brothers! Ayan. So, ayun mga viewers ko, di ba? In-inspection natin. At talagang maganda yung naging suggestion ni Yormes ko na pag ganyan ang ginagawa doon sa mga mandaraya na mga mga nagtitinda ng hayop na bago dalhin doon sa katayan ay pinapainom mo ng tubig tuturan, ay pagtatas ang timbang noon, di ba? Pero ayaw nga ni Yormes ko kung hanggang saan lang siya, doon siya. Yung halimbawa, sakop ng Maynila, hanggang doon lang siya. Di ba? Anumang distrito yan sa Maynila, basta sakop ng Maynila, ng Maynila, ay talagang aayusin niya. Di ba?
Lalo-lalo kung itong lugar na to ay dugyot. Talaga, ipapaayos niya, ipapalinis niya yan para maging maganda tingnan, maaliwala sa paningin ng mga taong nakakapasyal diyan sa Maynila. Di ba mga viewers ko? Kaya marami mga lugar dyan sa Maynila na ayon nga sa kanya, marami pa siyang aayusin. So, di siya titigil ng papaliwanag, pagsasabi sa mga mamamayan o lalo na sa barangay na ganito ang gawin ninyo. Kailangan, di man tayo, tawag dito, gaanong kagandahan, pero wag naman tayo maging dugyot. Di ba? Ganun yun, ganun si Yormes ko mga viewers ko. Kaya napakaganda yung kanyang advokasya na mapalinis niya ang Maynila. Para naman sa paningin ng mga mamamayan, lalo-lalo ng mga bisita na bubisita dyan sa Maynila, ay mapahanga na ito yung Maynila, napakaganda. Di ba? Kasi malaking bagay talaga yung ginawa niyang paglilinis dyan sa Maynila. Kung tatandaan natin dati, nagtambak ang basura. Sa gilid ng kalsada, makikita natin. Pero ngayon, maaliwalas na. Dahil ang mga naghahakot ang basura, ay regular na sila naghahakot. Di ba? Dati kasi, dati yung mga basura naghahakot, ay tinatamad, naghahakot, dahil nga naman di sila binabayaran. Pero sa ngayon, sa pamumuno ni Yormes ko, ay talaga pinapatupad niya yung kaayusan, kalinisan diyan sa Maynila. Di ba? Isa na yan yung slaughterhouse na gawa niya at yun nga, pinamimintin niya na sana maging malinis para yung mga pagkain na yung karne na kakatay nila dyan ay pag nag-deliver sa mga palengke ay malinis. Di ba ganun yan mga viewers ko? Kaya yun lang po sa akin mga viewers. Tuloy lang suporta natin kay Yormes ko. Shout out sa iyo, Yormes ko. Lalo na sa mga konsihal at sa mga vlogger mo na nakatutok pa rin sa iyo. Mula noon hanggang ngayon ay nagpapasalamat ako sa kanila at nakamonitor sila sa iyo. Sa pagsuporta kung anong nararapat na kaayusan diyan sa Maynila. So yan lang po mga viewers ko, maglalambing lang po ulit ako. Baka naman may nanonood dyan na taga Maynila o saan man sa panig ng mundo na humahanga kayo dito kay Yormes ko bilang isang maliit na vlogger, sa maliit na pamamaraan ko ng aking pag-vlog, kung ano man nakikita ko at ano maganda ginagawa ni Yormes ko dito sa Maynila, ay pinapakita ko rin sa inyo. Sana, suportahan niyo po, pakisubscribe lang po, like and share and comment dito sa aking video upload. Okay? Lahat ng comment niyo po ay re-replyan ko po. Okay, yan lang po, mga viewers ko. Bye! Ingat po tayo lagi. Pagpalain po tayo ng pumay kapal.